Good evening po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel. Ang inyo pong lingkod. So today is October 2, 2025. At tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may SM Manila, Barangay 659 Ermita, Manila po yan. At dadalhin po natin sa may Mayor's building sa may Roberto Oca Street, Barangay 653 Port Area, Manila. Oh, no po, Port Area ito. Nako, masikip ito. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin isang disclaimer lamang po. Ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito at pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakakuha po natin sila. Okay. At tanungan, kasama si Dr. Noel Tolentino, isa pong surgeon at isang oncologist. Pinag-uusapan natin yung mga tipo ng cancer na pwedeng makuha ng mga kalalakihan, no? So, merong pang tinatawag na colon cancer or rectal cancer. Magkaiba pala ito, no? Ang colon kasi, ito yung malaking bituka after the small intestine. Large Intestine, yung siya. colon. Okay. Yung rectum, ito yung sa pet mo, inus yan eh. Itaas mo lang ng mga 4 centimeters above rectum. Dito ang imbakan ng mga dumi natin. Ang pagkain, lalo na yung mga high in, mga pangit na chemical, doon na i-impact sa rectum. Kaya maraming may rectal cancer, maraming may colon cancer. Kasi ang small intestine, dito yung na-absorb yung mga nutrients. Yung imbakan, kukunin niya lang yung konting tubig. Yung pangapagkain, doon na lang naiimbak. Ang problema, pag kunyari, hindi ka dumudumi lagi. Kunyari, ang dumi mo twice a week. Yung mga chemicals na nakain mo, alam naman natin na ang pagkain natin, mayroong mga harmful metals yan. Okay? Para matagal ang kanilang contact sa lining, ang mangyayari, nagkakaroon ka ng inflammation. Yung mga taba-taba kinakain natin, inflammatory ang problem yan. Kaya ang colon cancer, bukod sa genetics, ano rin, because of the diet din. Kaya pala, may tinatawag na colorectal surgeon. Oo. Kasi magkarugtong pala yung colon. Maraming magagaling na at saka colorectal yung rectum. surgeon. Totoo yun. Ang kagandahan lang po, kapag ikaw ay nagpapasilip ng puwet, malapit lang ang karamihan ng mga cancer nasa rectum o kaya nasa dulo ng Dito po, no? Kaya yung mga yung mga endoscopic material na may camera, nakikita agad. Pero katulad ko, ako ay 58 na, kahit mukhang 45, gano'n. Hindi. Nagpapa-screen ako. Ang sabi is every 10 years. Pero ako, ang first ko 50, ngayon 58, okay naman. Nagpa-colonoscopy ulit ako kasi mahirap matsyempohan. Tandaan nyo, ito ay lagi sinasabi, ako ay nalulungkot kapag ang pasyente may colorectal cancer. Bakit? Nagsisimula yan sa benign polyp. Kasi pag tumubo yun, hindi cancer agad eh. Polyp muna. Yung polyp na to, nagtatransform into cancer mga 5 to 10 years. Kaya kung maagapan mo to, na polyp pa lang nakuha agad ng gastroenterologist o ng colorectal surgeon, wala kang cancer. Ano ang signs and symptoms ng colorectal cancer? Ang signs yan, matagal, yung mga malala na nagdudugo ang pagdumi mo, lagi kang bloated na parang may bara lagi, lumalaki yung tiyan, minsan may nagdudugo sa bituka, pagdumi mo may dugo. Okay. Meron ako isang pasyente, sabi niya, Dok, meron ako almoranas, doctor siya, 90 years old. Sabi ko, pero amoy ko na eh. Sabi ko, may cancer to ah. Kung nakaamoy ang cancer kasi pag lalo na sanay ka na. So tinignan ko yung pet niya, wala naman ako nakitang almoranas. Sabi niya kasi almoranas, sabi ko, bakit? Pagkapa ko ng aking daliri, nasa dulo eh, na may bukol na malaki na nagdudugo. Kaya yun nga eh, meron siyang rectal cancer. Kung na colonoscopy siya ng mga bandang 80, 75, baka hindi siya na ano.
anong edad dapat every year or regular na ang pagpapakolonoscopy? 50. 50. Kailangan 50 years old, meron ka na. At ako every years ako, nagpapa-carcino embryonic antigen ako, CEA. Tanong nyo lang sa doktor. Ang CEA, pag masyadong mataas, baka may colorectal cancer ka. So nagpapa-CEA din ako para sure lang na baka malusutan, mahirap. Oncologist ako, baka malusutan na. Monitoring yan talaga. Monitoring na, ikaw matagal ka pa, 30 years from now ka pa, kaya diba? Oo, pero talagang ina-advocate naman natin, Dok. Salamat din po. Ingat po, ma'am. God bless po. Early monitoring is better Salamat than cure. po. Kesa yung andyan na, tsaka mo pa nang gagawa ng paraan. Oo nga. Maganda po yung Papabuhin na natin pinapakinggan pag dinali Oo na. po. Ano na, pag-iwas na. Pag-iwas or Thank you. prevention. Double check lang po, baka may naiwan. Pero yung mga paalala na yung pinapakit ng ating Thank you mga po. doktor na nagiging guest dito, sana'y lagi nating matandaan, di ba? Para hindi tayo humantong sa kailangan nyo pang maggamot o kailangan nyo pang operahan. Ayan, so na-drop na natin sana sa maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat. God bless. Paalam po muna, pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mga mission. Paalam po. Malaking tulong. Na hindi tayo makapag-play. Oo. Kung sila ay 50 years old na, magpapakita sila sa doktor. At yung doktor, kasi kailangan magbigay yan ng request para maano kay colonoscopy. Oo. Hindi pwede yan na pupunta ka lang na sa laboratory. Kailangan matingnan ka ng gastroenterologist o ng isang surgeon. At paglabas kasi ng resulta, ang magpapaliwanag din sa'yo, yung doktor. Oo, tsaka minsan pag nagpapaganyan, especially ultrasound, ang tinatanong niya yung technician Siyempre yung technician, minsan mali pang masasabi, baka magpapaani kayo. Hintayin nyo na lang yung final report ng inyong diagnostic or screening test. Okay. Sa lahat, Dok, ng ating pinag-usapan, ng ilan lang ito sa mga most common types of cancer na nakukuha ng mga kalalakihan. Ito yung lung cancer, pinag-usapan natin kanina, prostate, stomach cancer, liver cancer, meron pang throat, yung sa lalamunan, Dok, no? Colon cancer or rectal cancer or colorectal, kapag magkarugtong na yun, ano ang mga dapat nilang tandaan? Ang dapat yung tandaan ay healthy living lagi. Lagi tayong magdadasal kasi kailangan natin ng guidance, kailangan natin ng pwede kayo magsimula sa kapitbahay pero iba pa rin ang doktor. Oo. Tsaka, Dok, ang mga lalaki hindi daw maghilig magpa-check up. Oo, kasi takot siya sa mga eleksyon katulad ko. Takot sa doktor, takot sa ospital, takot ganun. Ako takot ako sa doktor kaya pag umuwi ako, takot ako sa misis ko Kasi doktor din yung misis. Pero wag mong katakutan, lalo na para sa prevention and monitoring, lalo na ng mga kalalakihan. Magpa-check up po kayo, magpunta sa doktor, magpunta sa dentista para to make sure lahat, Dok, ng... Nabanggit mo yung dentista kasi yung panahon namin walang dentista, pupunta kami pagkisa. Ngayon may cleaning, profile. Natutuwa nga ako sa mga bata. Sinisave ang mga ngipin, Dok, para hindi na mabunot. Sa Pilipinas, hindi tayo pag nagpapalis. Pumunta kayo sa ibang bansa, ang ganda ng ngipin nila. Kasi nga, sanay sila sa ganun Oo, sa pag-iingat ng kanilang dental health. Dito nga sa atin, napaka-affordable na. Pumunta ka sa ibang bansa, Dok, napaka-mahal daw. Mahal, sobrang mahal, pero alam kasi nila na kailangan. Kaya nakita ko nga sa Facebook yung pamangkin ko, nagpunta 2 days ago sa dentista Pero tayo, pupunta ka lang mga 20, sira na ang ngipin mo, bubunutin na O kaya, pag wala nang magagawa, hanggang papapustiso ka na lang. Oo, tsaka yung ngipin importante kasi ang ngipin, yung mga cavities dyan, mayroong connection siya sa puso. So, sa next manap ka ng cardio. Ayan. Automatic heart. Kasi holistic dapat talaga ang pangangalaga sa ating kalusugan. So once again, Dok, maraming salamat sa pagbisita nyo sa amin lagi dito sa programang Lunas. At baka may mga babatiin ka, Dok. Binabati ko lahat ng fans ko and followers ko sa YouTube, Tolentino, Roel. I-message nyo lang ako, taga St. Luke's, Quezon City. Marami akong hospital kung gusto nyo magtipid ng konti o whatever. I-refer kayo dito. I-refer ko kayo doon. Kaya ako mag-open sa iba. Ang Facebook ko is
Roel Tolentino, search Onco Business Coach. Hanapin niyo yung butot na mahaba, Roel Tolentino. Ako lang ho ang kalpunat, Roel Tolentino sa Facebook. Makikita niyo ho ang profile picture ni Doc doon, ang nakakasama natin dito sa programang Luna. So Doc, once again, maraming salamat. Salamat. Ayan. Magandang gabi kay Dr. Roel Tolentino, isang surgical oncologist na kasama po natin sa programang Lunas. Ibinahagi sa atin ang mga kaalaman, anong mga cancers ang common na makuha ng mga kalalakihan. Kaya sa mga kalalakihan na nakikinig sa atin, nanonood at nakatutok, ingatan ang sarili ha. At yung mga tips na binahagi ni Doc ay wag na wag pong kakalimutan. Yan na po muna kabuuan ng ating talakayan sa programang Lunas. Nakasama niyo rin po Cheska, San Diego, Bobadilla. Maraming salamat. Mag-iingat po kayong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. Mga talunan, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa rin nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang sakit. Lunas, extension. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ay, ayun, so nadarat na natin sila. So maraming salamat po. God bless. Paalam.